The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus spoke to the crowds and to his disciples, saying, "The scribes and the Pharisees have taken their seat on the chair of Moses. Therefore, do and observe all things whatsoever they tell you, but do not follow their example. For they preach, but they do not practice. They tie up heavy burdens hard to carry and lay them on people's shoulders, but they will not lift a finger to move them. All their works are performed to be seen. They widen their phylacteries and lengthen their tassels. They love places of honor and banquets, seat of honor in synagogues, greetings in marketplaces, and the salutation, Rabbi. As for you, do not be called Rabbi. You have but one teacher, and you are all brothers. Call no one on earth your father. You have but one Father in heaven. Do not be called Master. You have but one Master, the Christ. The greatest among you must be your servant. Whoever exalts himself will be humbled, but whoever humbles himself will be exalted." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Whoever exalts himself will be humbled, but whoever humbles himself will be exalted. This is what Jesus would want to teach the crowds and the disciples about who is to be exalted and how it is to humble ourselves. Jesus does not want his disciples and the crowds to imitate the Pharisees. Ayaw niyang matulad sa kanila na nagtuturo pero hindi isinasabuhay ang kanilang tinuturo. Gusto nila pinagpupugaran sila ng mga tao. They choose places of honor. Gusto nila napapansin sila. Gusto nila inaangat ang kanilang mga sarili. This is not what Jesus want his disciples and the crowds to exalt themselves, but to humble themselves. This is what this is what Ruth in our first reading was able to show. The humility, the humbleness of Ruth. We heard the story of Ruth yesterday. It is a continuation of today's first reading. Kahapon, si Ruth, pinili niya ang manatili kasama ni Naomi, yung kanyang biyanan. Yung biyanan niya kasi, balo, namatay ang asawa. Si Ruth din, namatayan ng asawa. Isa ring balo. Kapag balo ka, nung panahon ni Jesus, o nung panahon ng Old Testament, even in the Old Testament, you cannot work.
Ang pwede lang magtrabaho, lalaki. Kaya nga, kapag balo ka, hindi lang sa nawalan ka ng katuwang sa buhay, kundi nawalan ka ng kabuhayan. Wala na magtatrabaho sa'yo. Kasi babae ka eh. Parehas si Ruth at ang kanyang biyanan na babae. Walang hanap buhay. Kaya nga, sabi sa ating unang pagbasa, pinapakita, ano ang kinabuhay nila? Nagpupulot si Ruth ng tira-tirang uhay mula sa mga naiwan na mga manggagapas. Imagine that. Yun ang kinabuhay. Namumulot na lang ng tira-tira. At yun ang kanilang kinakain. Ruth chose to stay with Naomi, her mother-in-law, to at least help her in her life. Ganyan kababa si Ruth. Ganyan ka-humble. She chose a poor and humble life. But one day, yung may-ari ng lupa kung saan namumulot itong si Ruth na mga tira-tirang uhay, ay nagustuhan siya. Nagkagusto sa kanya. Dahil nabalitaan nito kung gaano ka-selfless ang puso't pagmamahal nitong si Ruth. Hindi mo naman masisi kung ba't hindi magugustuhan. Kasi selfless, hindi makasarili itong si Ruth. Mapagmahal itong si Ruth. Kaya, yung dating hirap, naging masagana. Yung dating namumulot ng tira-tira, siya na ngayon ang may-ari ng lupa. Tingnan mo nga naman ang Diyos, kapag gumagawa ka talaga ng mabuti, kapag binababa mo ang sarili, iaangat ka ng Diyos. Pero, hindi pa tapos dyan. Hindi pa tapos ang Diyos sa pagbibigay ng biyaya sa Kanya. Nang magkaanak si Ruth at ang kanyang napangasawa, yung kanilang anak, si Boaz, ay sinabi ng mga matatanda, magiging sikat at tanyag ang kanyang lahi sa buong Israel. Tunay nga, yung anak ni Ruth, naging anak din ni Hese. Si Hese ang ama ni Haring David, the king of Israel. Tunay nga na hindi natutulog ang Diyos. Kapag ang tao ibinababa ang sarili, gumagawa ng mabuti, sa huli, pagpapalain. Alam niyo po, may minsan nagsabi sa akin, Father, bakit ganun? Pinipilit ko namang maging mabuti sa asawa ko, pero hindi siya nagbabago. Pinatawad ko ang asawa ko, pero paulit-ulit pa rin ang kanyang panloloko. Sabi ko, gumagawa ka ba ng kabutihan para makakuha ng kapalit? Pinatawad mo bang asawa mo para magbago? Di ba, gumagawa ka ng mabuti kasi yun ang dapat. Yun ang nararapat. Yung pagbabago, yung kapalit ng ginagawa mo, hindi yan para hingin mo. Parang isang nanay, hindi ka nagluluto para sa pamilya mo, para palitan ng pamilya o palitan nila ng kabutihan din. Hindi. Ginagawa mo yan kasi yan yung nararapat. Na kahit hindi nagugustuhan ng luto mo, gagawin mo. Kasi yan ang nararapat. Yan ang obligasyon mo. Ito rin yung sinasabi sa atin. We have an obligation, and that is to be humble and to do good. Yung kapalit, yung biyaya, bahala na ang Diyos ang magbigay. After all, Jesus said, whoever exalts himself will be humbled, but whoever humbles himself
will be exalted. Amen. Today is Saturday, the day of Our Lady. Kaya po babasbasan po natin ang lahat ng mga dumudulog sa ating mahal na ina, ang ating Nuestra Señora de Quia. Iyuko po ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Ama naming mapagmahal, sanhi ng pag-ibig mong wagas, ibinigay mo sa amin si Jesucristo na iyong anak, ang sa amin ay mag-aakay sa landas, upang kami ay makupkup mong lahat. Hinihiling namin na igawad ang iyong pagbabasbas sa kanilang paglalakbay at paglalayag sa mundong ibabaw. Dalisayin mo ang kanilang mga pangarap at hangarin para sa isang matiwasay na buhay ayon sa iyong pamantayan. Bigyan mo sila ng nag-aalab na pag-ibig at pananalig na di matitinag upang ang puso at isip ay manatili sa iyong liwanag na bigay. Sila ay iyong ingatan at ipagsanggalang sa mga panganib na dumadaan na sa bawat hakbang ang gabay mong handog na si Jesucristo ang sa kanila ay maging tanglaw na di mapaparam. Alang-alang sa mga panalangin ni Mariang aming ina, ang Virgen de Quia, mataglay nilang kinalulugdan mong kabanalan. San man dako sila mapadpad ay makilala bilang mga alagad ni Jesucristo. At kung matapos na ang kanilang paglalakbay dito sa lupang ibabaw, ay ipagkaloob mo na kanilang sapitin bilang mga hinirang ang daungan diyan sa iyong piling sa kalangitan at may galak na mamamalas ang di magwawakas mong kagandahan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. The Lord